Yeah, ako nga pala si Creepy at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode ng basehan ng bawat break it down na kung saan papanoorin natin ang Isabuhay 2026, boss. Ito ang pinakaunang upload ng Isabuhay at ito ay ang laban ni Poison 13 versus Sensei. So isang veterano at isang bago, pre. Kung may pagkakapareho sila dito, pareho silang salamin siguro kung titingnan natin, no? Pero bago tayo mag-umpisa, pre, shoutout sa Rooftop Cafe, shoutout sa Alpha Guard, shoutout sa lahat ng mga tropa pits natin dito. Wag na natin masyadong patagalin, pre. Let's go. Ngayon na lang ulit ako kinabahan. Yun, medyo may kaba. Ewan ko kung bakit. Medyo konting kaba na lang kasi inubos ko na rin naman na kagabi. Kanina bago bumiyahe. Ngayon siguro nararamdaman ko lang mas lamang na yung excitement. Wala akong masyadong masilip, wala akong masyadong makita kasi nga yung 3 battle pa lang yung meron siya. Tapos, ganun pa siya kagaling. Alam mo yun, takilang yan, lugi ang puta. Anime reference, then pahabaan ng rhyme. Tingin nyo, pag ganito yung mga naglalaban, pre, parang babad sa battle rap, tapos sobrang dami ng laban kumpara sa bago. Sino kaya lugi sa tingin nyo, pre? Kasi kung tatanungin nyo, putangin na lugi talaga si Poison. Kasi mukha mas lamang din gutom neto ni Sensei. Kaso ang inaganda naman sa pagiging MC ni Poison ay, alam nyo yun, bumabattle siya sa kung saan-saan na liga. So, yun, nakakasabay yung ano niya, yung gutom niya sa mga ganto. Schemes. Iba rin yung tunog niya kumpara sa ibang mga nagmumulti dyan ng tahi-tahi na katulad nun. Ayun, bagong timpla yung nakikita ko sa kanya na feeling ko pagka nagsabayan kami sa ganun, maganda yung kalalabasan. Si Poison agresibo yun kapag sasala ng stage. Damang-dama mo yung presensya niya. Siyempre, nandun na rin yung pen game, yung clarity ng multis, tsaka syempre yung Parang pumitik yung wifi, boss. Ay, yung kuryente, di ba? Kaya, utang inang kuryente kasi yan eh. Hindi. mga punchlines niya. Para siyang madali na mahirap. Madali kasi wala kang anggulo. Bahala ka na kung anong gawin mo dyan. Mahirap kasi wala kang anggulo. Anong sasabihin ko dyan? Yun, sa tingin ko mas triple or doble na preparasyon yung ginawa ko kumpara sa mga nakaraang combat. Panis. Tapos dyan sa ganyan. Tingin ko mas Feeling ko sanay si Sensei gumanon, pre. triple or doble na preparasyon yung ginawa ko kumpara sa mga nakaraang kong battle. Yan, good luck sa atin, Sensei. Siyempre, galingan mo palagi. Uy! Siyempre, gusto ko galingan mo din dito sa laban natin. Bakbakan tayo. Alam mo lang bubugbugin mo ako mamaya eh. Pero kahit ganoon, kung dudurugin naman ako, siyempre ginawa ko pa rin yung best ko para kahit paano may magagawa naman ako. Salamat palagi sa mga represent Kulang, High Beat, Black Manila, New Jokes Clothing, High Minds, Crown Manila, Flip Top Beer, Tip Manila, Lydia, Ulang at H74. Shoutout sa inyo lahat ng tulong suporta. At sa kanan ko, Mariveles, Bataan, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Poison 13. Ano na bang balita? Masaya ka ba sa muli natin pagkikita Putang ng record yan. Ang daming laban. Tangina. kung ako tatanungin? Labas pa dyan yung mga laban nyo sa ibang lugar Putang ina. Para pwede na rin sa ilong mo ko muna to lahat papabagsakin. Shoutout sa Casa Coco, kay Calvin and Bobby Agasang. Mahal na mahal kayo ng papa nyo. Siyempre sa anak ko, kay Yanin. Boss Resty Ibong ng Magtataho Collector Depot. At saka sa 3 O'Clock. Shoutout sa inyo mga Espada. At sa kaliwa ko naman, Bulacan, represent para sa inyo. At birthday na kahapon, mag-iay tayo lahat para kay Sensei. Ano ba yun? Teka
lang nga tanda ko dati. Ilan pa lang patanga-tanga gan dumami. Kaso grabe ganong klase tinatao ba nung pare. Kaya nga imbis maging fan lang ako sumali. Ayos ba? Shoutout 7 Heads Artikulo tsaka sa Black Ang inakatabi ko si Shaboy, pre. Kita ko mapapansin nyo kami sa likod. Mukha kaming tanga. Manila, linya-linya, tsaka sa flip na palagi. Mamaya na iba. Thank you. Nanalo ko ito si Sensei. Pinili niya mga sa Boys of 13. Isa po ay 2026 battle pa natin. Lima pa rin ang orada natin. Tignan ako minuto dapat. Pahinga natin. Second set 15. Boys of 13. Let's go. Poison 13 versus upgraded na kahir. Yung may resibo gusto ko, yung binigay mo kang cashier. Poison 13 ka agad na pwedeng MC of the year. Ibang klase din yung break mo, pampatigil ng karir. Huling kalaban ko durog at nagawang sadistahin. Kinutsaran at lahat putang ina panis pa rin. Ngunit maraming nagsasabing sablay banat ni Gregor. Kasi pag kutsara daw babae, pag lalaki tinidor. Puta mali pala aking kasabihang nakagisnan. Pues palitan natin yung tema na medyo kawangis niyan. O ayan, tinidor na yung nahulog. Reklamo nyo'y napakinggan. Ba't wala pa rin dating yung hayop na lalaking yan? Ganda ng post doon ni Poise, pre. Mahirap yun. Yung mga ganon, yung titigil ka. Hindi ko alam, pero sa nararamdaman mong excitement at gigil, iba yung may ganyan na control. Para sa akin lang Kasi pag ako nagbumabattle po tayo na so dire-diretso Reklamo nyo'y napakinggan. O ayan, tinidor na yung nahulog. Reklamo nyo'y napakinggan. Ba't wala pa rin dating yung hayop na lalaking yan? Yung victory mo'y tagilid nung tinapat tong Yung victory mo'y tagilid nung tinapat tong greater than. Pagkamatay mo ng Abril, gunitaing November 1. Pagtapos ko kay GL Boss, anong klaseng contender yan? Yung panay call out nga durog, ikaw pa kayang call center lang? Yung panay call out nga durog, ikaw pa kayang call center lang? Sino katang ina mo? Ikaw si... basta mukha kang gay. Kaya ang payo ko kay... Simulan mo nang mag-pray. Dahil anong palag ni... Ano na, gets nyo ba yung play? Silent yung pangalan niyang wala nang sense, wala pang say. Papa... Grabe yun, pre. Wala pang bumabanat kay Sensei nun. At sobrang lupit lang din talaga ni Poison na nakakaisip siya ng mga ganong klase ng banat, pre. Halimaw. Silent yung pangalan niyang wala nang sense, wala pang say. Ang ganda din ng bagsak dun sa ano, no? Dun sa 4-bar setup na yun. Na siya si... Putang may patigil-tigil, no? Silent lang pangalan niyang wala nang sense, wala pang say. Haymaker, pre. Papatayin ko tong sensei sa anime natin igaya. Pampaganda daw ng kwento ang pagputol ng ligaya. Meruem kay Netero, syempre si Pain ang kay Jiraya. Nagisa kay Koro Sensei, Taguro kay Jeremiah. Ano kung di nyo gets? Pinabubuod ko ba? Kung di nyo nasubaybayan, mas kinalulugod ko pa. Hindi naman problema yun. Ang pinakukutob ko siya. Kung paano pinatay yung sensei, pinanunood nyo na! Maari ba akong makiusap para lamang mauga siya? Kung kayo magtatawag, ang gusto ko yung ambulansya. Pwede ba? Hindi. Wala nang callback to sa round 2 para maulit yung litanya. Anong ambulansya at bombero? Papuntahin nyo punerarya. At bago magsara kortina, lumalaban kaso di niya, kayang tumabla kahit hatawin ko ng palutsina. Yung squatting tsaka mahirap, wa-effect ang ganong linya. Sa taong hanggang ngayon, dinawalan ng gasolina. Isa sa malupit kay Poison, pre, no? Kasi kung mapapansin natin yung mga rounds niya madalas, no? Parang mga 2 minutes and 30 seconds lang palagi. Yung mga ganun-ganun lang siya. Kaso
Ang maganda doon kasi lagi niyang nasisiksik. Para sa akin ang pinaka tumatak doon na yung yung hinulog niya yung tinidor. Ba't wala pa ding dating yung lalaking yan? Tas yung yung wala nang sense, wala pang say pre. Putang ina, ang galing nun. Pang yun, pang isa buhay na bars, parang ganun. Tas bigla siyang bumalik dun sa it's either pa 1-to-1 to niya or 4-bar setup na lagi niyang lagi niyang minimake sure na putang ina sa 4 na linya ko hindi pwedeng walang tatama dito sa'yo. Tang ina mo. Parang ganun yung gusto niyang gawin dito. Ay, hindi ko lang nagets na para sa akin 4-bar setup na parang wala lang is yung yung nag-anime shit siya kasi yun yung Jeremiah, ganun. Pero yun, round 1 ni Poison pre, solid. Pero ano ba pwede kong i-bash doon? Hindi, mukhang wala eh. Solid yun, solid na round 1. Pampainit pre. Pahinga na round 1 ni Sensei. Let's go. Ay, isa pa pala ang pwede nating sitahin doon ay yung paulit-ulit may napapaulit-ulit si Poison. Pakiramdam ko, ano ba, nakakalimutan niya ba? Mali ba yung bagsak ng tono ng sinasabi niya? Pakiwan ko, putang ina, nanonood lang din ako, di ba? Game. Yo! Rinig ako hanggang dulo? Safe lang. Yo! Unang tapa ko sa big stage. Yung kalaban ko ta big name. Hinain agad, rekta si Poy. Boss, parang ayaw mo naman akong bigyan ng chance na yung tournament ma-enjoy. Parang negative boy. Biruin nyo, Sensei versus Poison, McGregor, Markong Dungo, Moko Jim, tapos Shrek na Pinoy. Pogi mo no? Para kang artista. Balita ako sa mga battle mo, babaero ka. Tang ina, partida. Seryoso, gantong mukha ng kakananang dalagita. Kung ako babae, matitigan mo lang ako, bukas na bukas, padadalang kitang sabina. Alam niyo ba, 5 beses itong namamatay sa isa buhay? Laging laglag saan mang bracket. Tapos nung laban niya kay Sinyo, may rule number 1 pa to na gamit. Tanga, ang rule number 1, bawal mag-champion kapag pangit. Bakit? Dapat na mag-champion to si Mr. Hindi nauubusan. Bakit nga ba hindi? Ang daming pinagkukunan. Ano linya tumadak nito? Yung alang-alang sa pangalang atang-atang ni tanga, ginamit mo na dati yung sa laban nyo ni Topher. Kaya ka di nauubusan, nagre-recycle ka kasi par. Kahit nga yung kutsara na nahulog, ginamit ni Senluk nung laban niya kay Emar. Search nyo. Yung timestamp, round 1 ni Lucas, 8:39. Sabi niya doon, kahit nagulog ng maraming kutsara, walang bisitang darating. Sarili mo lang kasama mong na... Ano yun? Kutsara, walang... 8:39. Niya kay Emar. Search nyo. Yung timestamp, round 1 ni Lucas, 8:39. Senlok Emar. Niya kay Emar. Kahit nga yung kutsara na nahulog, ginamit ni Senluk nung laban niya kay Emar. Search nyo. Yung timestamp, round 1 ni Lucas, 8:39. Check natin yun. Tanginang yan, Senlok. 8:39. Round 1, 8:39. Yang estilo mo'y naiwan, napuyat na kusinero, ikay natulog sa pansitan. Malungkot ang iyong mundo, mag-isa kang naaaning. Kahit magulog ka ng maraming kutsara, wala pa ring bisitang darating. So para may pagkakapareho, ito na lang kayo panoorin natin. Mukhang solid to ah. At pag nakaramdam ng gutom, mas sumasalbahe sabay. Nang babato siya ng bato para mabato lang ng tinapay. Dalawang pilosopo sa makikita na konsepto, Aristotel at Socrates nagdedebate sa impyerno. Angas sa sombrero dito ni Senlok, no? Pang Crown Manila. Emar kontra kay Lucas, pero tsak na mas lamang ako sa'yo. Sa mapanibo na hardin, mangingibabaw ang paru-paro. Uy! Ang ina. Paro-paro. Balik na tayo doon, pre. Mabisa yun, mabisa. Ano ba yan? Kukunan. Ano linya tumadak nito? So, totoo pala yun, yung sinabi ni Sensei. Yung alang-alang sa pangalang atang-atang ni tanga, ginamit mo na dati yung sa laban nyo ni Topher. Kaya ka di nauubusan, nagre-recycle ka kasi par. Kahit nga yung kutsara na nahulog, ginamit ni Senluk nung laban niya kay Emar. Search nyo. Yung timestamp, round 1 ni Lucas, 8:39. Sabi niya doon,
Kahit magulog ng maraming kutsara, walang bisitang darating. Sarili mo lang kasama mong na... Ano yun? Porket mas applicable kay GL yung linya, okay lang nakawin. Kayo naman sinubo nyo yung kutsara, di nyo naman alam saan galing. Dati estilo lang ginagaya na ito, di ba? Ngayon nagnanakaw na ng berso. Paano ka magrarason yan na baka nagkataon lang kung si Lucas at si Emar nakalaban mo pareho? Di ka makapagsisinungaling dito, Poison. May pruweba, merong video na kuhanan ng malapit. Di lang yung ideya yung ginaya, pati tugmaan pa, goddammit. Di mo madedenayan, boy, wag kang umasang walang sabit. Maghuhugas ka, may kapabay, may kutsara ka ng gamit. Tangina. Pues itong tinitingala ninyo, aking iuhulog sa taas. Pagkapunta sa ibaba, papagulungan pa sa bus. Buto mo tsak lagas, dugo mo kakatas, hanggang buo mong katawan, Poison, buong makakalas. At sa nahulog ng kutsara, tsak matutulad yung landas. Ngayong naalog na tong si Poison ay spoon yung lalabas. Tangina. ISPOO, puta. Di ko na kailangan pambagalan para lang malaman at mapagtanto. Wala nang aasahan to. Sobrang taas ng pagbagsak, lalagap pa ka sa unang 3 letra ng pangalan mo. Poison, POI, spoon. Nagigets nyo pa ba kung anong pinapamukha ko dyan? Kahit gaano pa kalaki, pangalan mo, pinaglalaruan ko lang. Tangina. Dahil sa kutsara ni Saint Luke, itong si Trece nakitaan pa ng butas. Alam niyo na rin naman sigurong pagdating sa Biblia na pang 13 si Judas. Magandang pambutas yung ginagawa ni Sensei, no? Ang nagiging problema lang is, alam mo yun, parang hindi siya convincing kahit may chinek na tayong video. Parang, yun nga, no? Parang hindi naman sa pinoprotektahan ko si Poison, no? Pero parang sa sobrang dami-dami nga namang laban, hindi, parang ang mga tumatatak lang is talagang, alam mo yun, yung mga timeless na, ano, na, eto, putang na pag may nabanat kang soli. Halimbawa, kita mo to automatic, di ba? Alam na natin kung kanino. Pero pagdating dun sa kutsara, parang, nasabi nga siya ni Zed, pero parang hindi siya tumatak kay Zenlock. At nung nagamit siguro siya ni Poison, mas naging epektibo, parang ganun. May tawag si Sir Lune dun eh, parang napakinggan ko dun. Nakalimutan ko lang, pero parang may, ano, may ganun siya. Tapos, kung mapapansin nyo, na parang sobrang babad si Sensei sa pagbarena nung angulo na yun. Tapos, parang, alam mo yun, maganda yung punto niya, kaso hindi siya ganun ka-epektibo. Sa tingin ko lang, pre. Di ko alam kung tama ako, no? Pero feeling ko lang. At ang malala pa doon, Tapos yun, yung mga simpleng, ano, alam mo yun, yung mga name flip na ginagawa ni Sensei. sa kutsara ni Saint Luke. Yung mga name flip niya parang yan, ice spoon. Kaya, ano, yung pinaglalaroan ko lang yung pangalan mo, parang ganun. Parang kung papakinggan mo siya sa haba ng nasasabi niya, parang papasok sa isip mo na okay. Parang ganun lang yung ano. Unlike dun sa mga ibang banat na maririnig natin na mapapano tayo itong, fuck, okay mo, yung mga ganun. Pero capable si Sensei sa mga ganun eh, kasi may mga napanood naman akong ibang laban niya. Yun lang yung shit ko doon. Itong si Trece nakitaan pa ng butas. Alam niyo na rin naman sigurong pagdating sa Biblia na pang 13 si Judas. At ang malala pa doon yung kamatayan niya nakasaad pa mismo sa mga gawa ni Lucas. Kahit hanapin niyo pa bukas, tatamaan ka pa rin kahit walang telescope yung hawak ko na rifle. I just wanted to remind y'all, hanapin niyo yung laban ni Lucas, 8:39 yung timestamp para malaman nyo kung gaano kadarobo to si Idol. At ikaw wala mo maganda mong gawin, imbes mag-alibay, tol, wag mong hanapin yung Lucas 8:39 sa YouTube, hanapin mo sa Bible. Basahin mo yung nakasulat, wag kang magugulat sa YouTube, gawin, imbes mag-alibay, tol, wag mong hanapin yung Lucas 8:39 sa YouTube, hanapin mo sa Bible. Lucas 8:39. Teka lang ha. Di ko, si ba? 8:39, Bible. Ano ibig sabihin na to? In Lucas 8:39, Jesus commands a man he has just healed to return to his home and share his testimony. Sa Tagalog, umuwi ka sa iyong bahay at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Diyos sa iyo. Okay.
Alibay, tol, wag mong hanapin yung Lucas 8:39 sa YouTube, hanapin mo sa Bible. Basahin mo yung nakasulat, wag kang magugulat, umuwi ka na't ipamalita mo kung anong ginawa sa'yo ng New God. Gagi, ang ganda. Ang ganda nung pakiramdam ko, mas naintindihan ko yung mga banat. Mas maganda pala siguro, no? Minsan siguro pag mga hindi ko nagigets, gawin na lang natin yung ganun. Pero maganda. Solid na ender yun. At kung may maaalala ako dito sa ginawa ni Sensei, yun, yung ender niya na yun, pre. Parang kakaiba yun at nasuportahan nyo ng, alam yun, kailangan lang natin i-check. Pero para sa akin, no, kung maghahanap man ako ng halimbawa si Poison, yung pinaka nalakasan ako sa kanya, yung wala ng sense, wala pang say. Yun, tumatak sa akin yun. Dun sa ginawa naman ni Sensei para sa akin, ano ba? Pakiramdam ko parang kailangan mo pang, solid si Sensei, no? Pero parang kailangan mo pang may i-check na something sa cellphone, siguro, sa internet, bago mo magets yung ibang banat, parang ganun ba yun? Kasi malamang sa malamang, pre. Alam nga na, imposibleng alam nyo yun, yung 8:39 sa Biblia, boss. Parang imposible yun. Depende na lang siguro sa mga nagbabasa talaga, no? Pero kasi tulad ko na hindi naman. Pero ang ganda nung ender na yun. Pero kung ako lang tatanungin nyo, boss, parang ano ba? Ang round 1 is parang typical na Poison na nagbabar na nakikipag-umpogan ng banat kumpara kay Sensei na binutasan si Poison, parang binubutasan si Poison sa parang mas nababad lang siya dun sa isang angulo about dun sa pangungopia. Parang ganun, pre. Hindi ko alam, pre. Parang di pa kasi ako nagdi-dinner. Anong oras na din kasi. Pero yun, para lang sa akin, tingin ko gahibla. Sobrang konting-konti lang. Walang nabadibag sa round 1. Pero kung may papaboran man ako doon, tingin ko kay Poison, pre. Konti lang. Round 1. Yun lang. Kaya na round 2 ni Poison. Pre, let's go. Sino nakapanood ng 1 minutes niya? Nakahubad nga lang ako pag nagpiprito ng isda. Yan ang niyabang mo noot pinagsigawan sa gitna. Nakahubad ka pag nagprito ng isda. Tingin ko dyan kabadingan. Tol, hindi to kaplastikan. Pinapakita mo lang nasanay ka ng matalsikan. Angas magprito ng isda. Walang mintis din hangin mo. Basta ako last year, 2 big fish kinain ko. Ganon magprito ng isda. Yun yung tingin kong nilalamang siguro ni Poison, pre. Yung bagsakan ng mga banat niya, i-absorb mo na lang, tas mapapareact ka kagad. Kaysa dun sa ibang round 1 kaysa dun sa unang round ni Sensei na na yun, parang kailangan mo pang i-check yung ibang linya. O baka kailangan lang i-check pag tulad kung hindi alam. Isda, walang mintis din hangin mo. Basta ako last year, 2 big fish kinain ko. Ganon magprito ng isda. Eksperto na dahil sanay. Hindi nakahubad pero binaliktad ko gamit kamay. Kung impostor ka at huwad, may bago nang pinatupad. Kung talagang matapang ka dun sa labas ka maghubad. Tangina, ang angas no. 2 big fish binaliktad ko gamit kamay. Putang ina. Simple lang pero Gamit kamay. Ganon magprito ng isda. Eksperto na dahil sanay. Hindi nakahubad pero binaliktad ko gamit kamay. Kung impostor ka at huwad, may bago nang pinatupad. Kung talagang matapang ka dun sa labas ka maghubad. Nung binigay ako ni Arik yung ideya mo tambak, maraming angle kang nasilip, mga laban kong palpak. Yung mga choke, maging hadlang sa aking pagiging rapper dito. 27-8 yung record at maraming alter ego. Yung Sardinas, yung Depression, Single Mom at si Patring, Manggagaya, may Ghostwriter, 3GS at Squatting. Marami nang pwedeng magamit na panlait yang hunghang. Meron pang karet at sundang. Tapos pagbigay sa akin, Sensei, hane pa, yun lang. Pero sige, andyan na yan. parang ginagawa ni Poison yung ginawa ni Eminem sa 8 Mile, no? Parang nilalait niya na yung sarili niya para, alam niyo, kung sakaling masabi man ni Sensei, mababawasan ng effectivity, parang gano'n. Pwede namang payagan to kung mas marami kang alam lamang ka sa kalaban mo. Pero ang professional na hitman, easy lang kayagan to. Walang detalye tol, pangalan lang kailangan ko.
Lamang ka sa kaalaman, pues sa mundo ng kasalanan, nauunang mamatay yung mas maraming nalalaman. Lahat tayo dito magkakulay, iba lang ng titulo. Ikaw si Shrek sa harapan ni Blanca, Hulk at Piccolo. Kaya wag kang Kulay. Tangina mo. Lahat tayo dito magkakulay, iba lang ng titulo. Ikaw si Shrek sa harapan ni Blanca, Hulk at Piccolo. Kaya wag kang nagyayabang kung tolongges. Ang simple ng pagkukumpara, no? Pero putang ina. Maganda. Shrek laban mo kay Piccolo. Putang ina. Lahat tayo dito magkakulay, iba lang ng titulo. Ikaw si Shrek sa harapan ni Blanca, Hulk at Piccolo. Kaya wag kang nagyayabang kung tolongges ka at gonggong. Hirap paniwalaan yan, parang homeless na work from home. Parang pasmadong mananato, friend batang walang tako. Kung gusto mo ng pukpukan, ikaw lang yung mapapako. Di ka diamanting nakatago, bubog lang na napahalo. Kung malala na yung marmol, mas malala ka pala lalo. Damn. Tang ina mo, Poison, gago ka. Alam niyo ba yung palalalo ni Marmol na walang meaning, tas tangina nagawa ni Poison ng kakaiba. Para sa akin, sa 2 minutes pa lang ni Poison, ano ba? Eto na parang dito na lumalabas yung kung paano dito na lumalabas kung gaano ba talaga kagaling si Poison, pre. Alam niyo yun, parang kahit bago yung kalaban niya, kaya niyang maisipan ng mga ganyang klaseng banat. Ang mga naalala ko dito yung yung big fish na putang binaliktad niya daw gamit kamay. Tapos lahat tayo dito magkakulay pero parang Shrek versus Hook, tas Piccolo, tas Blanca, parang gano'n. Tapos yun, yung kay Marmol na malas malala ka palalalo. Yung palalalo sa mga di nakakalam, no, kay Marmol yung pre, yung rapper na debate ring sobrang basta sobrang likot, pre. Kung malang mapapa Isa pa, ulitin natin yung boss. Hirap paniwala. Kaya wag kang nagyayabang kung tolongges ka at gonggong. Hirap paniwalaan yan, parang homeless na work from home. Parang pasmadong mananato, friend batang walang tako. Kung gusto mo ng pukpukan, ikaw lang yung mapapako. Di ka diamanting nakatago, bubog lang na napahalo. Kung malala na yung marmol, mas malala ka pala lalo. Yung palalalo, nagkamining at doon ka nasawi. Ganon ang tunay na sensei na itatama yung mali. Ito'y isang munting revelasyon bago ko isara. Sa mga basher ko na Glazers tol, alam kong isa ka. Anonymous participant, pati sa flip top dinala. Magtatapang ka talaga kasi hindi ka kilala. Ganda din ng tono ng mga banatan ni Poison no? Parang lahat ng mga nasasabi niya sukat na sukat, no? Parang ganun. Parang naalala ko si Sir Balaki dati, di ba? Parang pag bumabanat siya, medyo sukat din. Basta, parang ganun yung dating. Gagi ang last ni Poison dito, boy. Malakas yung round 1 niya. Sakto lang yung round 1 niya. Pero mas malakas yung round 2 niya, pre. Hindi hinahayaan ni Poison na dadaan yung isang round na parang wala lang nangyari, wala kang matatandaan. Ganun siya. Tapos yun. Ang solid nung dun sa Marmol reference, boy. Mas malala ka palalalo. Putang ina. Yun, naitatama ang mali. Putang ina, galing, gagi. Shit, pahinga na round 2 ni Sensei. Yo! Ako lang ba? Pasin nyo ba kapag nabattle itong si Poison, diyan siya tatayo. Kada lalaro, hanggang ngayon pineflex niya pa rin sa atin yung gagamba niyang tato. Di ba? Pansin nyo tuwing nabattle to, lagi itong nasa kanan. May tinatago kasing kahinaan tong si Poison, baka di nyo nalalaman. Pues walang kawala aking nabisto ang galawan sa mga video at larawan. Ano akala mong lulusot ka sa akin, boy? Kung ganito kita labanan. Kuya Kebs, dito. Tutok mo sa amin yung camera. Ayan, kita. On point ang mga bara ko. Di mo kaya na lumevel. Ultimo si Kuya Kebs, tuturuan ko umengel. Ano akala mo? Galing, boy.
mamamain mo ako dito porket hupog ka na sa liga. Kaysa tinalo daw niya si Sinyo at si GL, tibong kumontra siya sa bida. Yung obra at saka linya, pumuronda sa takilya. Kalat-kalat nga pagmumukha nito online, buong mundo nakakakita. Si Jonas at si Lipcram, yung tropa niyang vampira, sinasabit-sabit to sa mga video, akala niya suporta sa paghila. Gago kaya ka ginagatasan ng mga content creator, Poison, may utong ka sa patilya. Check nyo. May utong ka sa patilya. Ayun, oh. Real talk, mate. Parang ilong ng aso na pa-circle shape. I don't care even if vegan hate. Tanginan to ang basto, sayang mo lang lagyan ng nipple tape. Eto ba si Big Boss Oma? Tenga niya may gota. Tenga niya may gota. Pag pinindot para magpipipo-pipo pang pota. Ganyan ako, Romecta Brad. Hindi ko alam kung kailan. Nakita nyo na si Poison ng personal, no? Pero may nunal siya dito. Walang kawala sa mga linya ko yung kahinaan mong kuntel na black. Kahit na sino pa yung itapat, sigurado na punet lahat. Kung si GL mayroong train of thought, tuturuan ko kayo kung paano mag-connect the dots. Alam nyo ba, wala tong tatay? Magmula sanggol ka, diba? Tapos biglang architect daw papa niya. So sinabi mo mali ka. Pero wag kang mag-alala, hindi ako nandito para magpaka-kontrabida. Gusto ko lang malaman mo yung airbat mo na hanap ko sa social media. Nung nakita ko siya sa profile pic niya, baka magtampo ka na lang bigla kay Boss Enigma pag nalaman mo yung airbat mo nandito rin pala sa loob ng liga. Tol, halika. Una kong nakita. Tangina, alam nyo din na puta epektibo to. Tangina, tawa ako ng tawa dyan, boy. Hindi nyo mapapansin, nandun lang ako sa baba. Kasi papansin ako. Una kong nakita dun sa Reddit. Yung reaksyon ko po siya epic. Yung landas nilang magkama matagal na palang nag-cruise, nag-ekis, pa nga palang alam mo nang hulmang-hulma kay Kuya Dennis. Sa mga hindi nakakilala kay Kuya Dennis, no? Search nyo sa Facebook, ang tunay niyang pangalan ay Dennis talaga. De, sa mga hindi nakakilala kay Kuya Dennis, pre, isa siya sa mga staff ng Flip Top na solid. Parang ganun. Isa siyang basta isa siya sa mga kinakatiwalaan ni Boss Arik at siya yan. Siya yung katabi ni Poison. Sa mga taong di mo si Jonas tuwan-tuwa. What a fucking small world! Liwalit ang mundo no? Pucha, nice talaga. Hindi niyo maikakaila na mukhang mag-ama. O sige, para maging mas convincing si Kuya Dennis, lagyan natin ng vulcanize sa panga. Vulcanize sa panga. Para sa akin, props dito. Literal na may props, no? Ang ganda isipin nyo, nagawa niyang epektibo yung ganyan kahit na malamang sa malamang, pre, parang inside joke siya na malalaman lang ng mga battle MC. Pero ang ganda yung ginawa niyang visualization ba tawag doon. Parang ganon. Doon nagdala siya ng ganyan, tas para lahat ng tao makasabay. Solid yun. Tangina, ang ganda nun. Mula ikli ng binte, tabaan ng pisngi, talagang hindi, nagkatalo. Ngayon mo nga sabihin sa aming architect yung papa mo. Kung si Kuya Dennis sa pisngi, merong malaking sago, Poison sa panga, meron kang archipelago. Speaking of sago, gets nyo na siguro, ito yung connect the dots kanina, kumukonekta mga punto. Ano dots? Punto? Dot? Is punto? Tugma pa nga ba, men?
Wala kayong napapansin? Nilaglag ko siya sa isa buhay yung nailubhan ng dadamhin. Nabaliktad yung tagpo, sa kutsaka dadaing. Ngayong ikaw naman nahulog, may kutsarang nadating. Ah. So, yeah. Ang ganda nun, pre. Putang ina. Pamatay yun. Parang binalik. Di ba parang si GL sanay sa ganyan. Reverse ganito, reverse ganyan. Parang ganun din yun pero sa ibang pananalita lang. Tas ang ganda. That's punto. Tangina, solid yun, Sensei. Sensei, my boy. Sino ang sabi? Basta may napanood ako eh. Putang ina. Sensei, my boy daw. Dadaing, ngayong ikaw naman nahulog, may kutsarang nadating. Ah. So, yeah. So, paano ba yan? Kala mo chicken lang? Kaso nagpakita tol dragon. Kahit dalhin sa oktagon, tatanghalin lang tong kangkong yung mga rima mo, tabon, para walang bisa yung ganun. Sa linya ko, baon at nang makita nyo ngayon kung sino ang tumutugma sa pang 13 kampiyon. Ang ganda ng round 2 nila pareho, pre. Ang ganda nung parang dalawa siya eh. Kung ano ba? Si Poison yung typical na nag-technical sa round 2 niya. Pero solid si Poison doon, no? Hindi niya tayo binitin. Ang gaganda ng mga bagsakan ng 2 lines pa lang niya. Tangin na solid na. Tapos dumadating pa minsan sa pang 4th bar na mas okay. Yung mas malala ka pala lalo, putangin na nakatatak pa rin sa akin yun hanggang ngayon. Pero yung ginawa ni Sensei, pre, hindi ko alam kung daya ba yung kasi may props, no? Pero sobrang epektibo siya para sa akin. Naalala ko siya nung live, tangina. Tawa talaga ako ng tawa doon, pre. Alam mo yun, parang kahit gaano kalupit si Poison doon, mas nagmukha siyang, alam niyo, mas nagmukha siyang napagtripan eh. Parang gano'n. Nagmukha siyang napagtripan, tapos nabagsak pa ni Sensei sa maganda. Hindi ganun din kalayo, no? Pero sa tingin ko siguro, ewan, baka siguro may kaparehas din naman ako ng may isip, no? May yung parang ano ba, teknikalan laban sa entertainment na may konting technical. Parang ganun. Para sa akin, konti lang din, pre. Hindi din nabadibag si Poison doon, pero para sa akin, lumamang ng konti si Sensei. Konting-konti lang sa round 2. Kahit mas natripan ko yung mga palalalo ni Poison, ganun. Parang konti lang, pre, gabulbul lang din talaga yung pagitan. Ayun ang round 3 ni Poison, pre, let's go. Putangin na niya, nagalit si Poison Boy. Ito na ang huling yugto. Para tuluyang magwala ang pairalin, galit muna. Di magpipigil kahit magmakaawa gamit luha. Makasali lang yung tie test, kinagat ko kahit tuta. Paparanas ko sa'yo kahulugan ng langit lupa. I-angle mo si Moko Jin para lang masermonan. Kung gets mo yung kasabihan, yun na yung answer ko dyan. A jack of all trades is a master of none, but still always better than a master of one. Wala akong dapat patunayan dyan sa cancer sapagkat pang master lang pangalan mo, ako na master ko lahat. Walang mentor na nagturo o kahit tutor na nag-service, nagawa kong maging sensei nang hindi naging apprentice. Yan ay sampal sa mukha mo, di malaman ano ba ako. Tsak balagbag, mga lampag pag nag-ambag, abunado. Kulang pa sa arogato, pag nag-ambag, abunado. Kulang pa sa arogato, kung hinugnat, apurado. Mukhang gusto ring makaranas kutsarain na parang abokado. Kaya kahit... Sayang. Ang ganda nung pampansya na dyan na susudin ko tsarain na parang avocado. Pero yun nga yung sugal sa flow, pre. Once na mamali ka dyan, tangina, hindi mawawala ng bisa yung maganda kung ibabagsak mo man siya sa kung saan babawasan siya ng effectivity, boy, pag yun nga may konting stumble ka lang. Yun yung sugal naman sa flow. Sa tingin ko lang. Sa mukha mo, di malaman ano ba ako. Tsak balagbag, mga lampag pag nag-ambag, abunado. Kulang pa sa arogato. Pag nag-ambag, abunado. Kulang pa sa arogato, kung hinugnat, apurado. Mukhang gusto ring makaranas kutsarain na parang abokado. Tingin ko ang naging ano naman siguro doon, no? Dahil sa sobrang lakas din talaga ng round 2 ni Sensei, baka nauga din siguro si Poise.
kaya nalito-lito siya. Tingin nyo. Kaya kahit maugato, dinadawit ang tulako, mga lait niya nagamit, pakapangit kamukha mo. Ano kamo? Ako talo, sa'yo gago, abusado. Kung magaling kang tumugma, putang ina, ano pa ako? Kung hindi ka pa nakaranas na matalo't masibak ng buo, parang minanipak na ko po hanggang magkabitak sa buto. Kaya bago pa maiyak itong mapanlibak, pwede bang matiyak sa'yo to? Bakit ganito? Kalabang undefeated, gusto ko may biyak sa noo. Ba't ang angas ng mga malasabangan talas kaunti. Mga baya, bastang makapa, tas ang gawing ga, tas lagunde. Sa aking kara, kasta papamalas may pagkaahas na budhe. Ako'y walang ha, basta manana, basta paranta, kasamunti. Mga ulo pong sa inyong pulutong, kahit magtulong-tulong walang inurungan. Mga anggulo na ang gulo-gulo na mas gumugulo pag tinutukan. Parang turo-turong pinulutan, gaya purong-purong pinuruhan. Di lang puro kuro-kuro, etong gurong puro turo naman tinuruan. Ibahin mo ako kay Blizzard, Andre. Ganda nung game na yun, boy. Pamatayon. Ano ba? Nakakatuwa lang, no? Ang daming battle rapper na, alam nyo yun, mapapakinggan natin sila ulit magpakita ng rap skills. Diba? Tapos ang kinaganda pa kasi si Poison, pre. Si Poison, alam naman natin na kahit sa acapella lang si Poison, yung mga nasasabi niya dun, diba? Parang may tono na eh. Tapos ngayon parang sinadya niya pa talagang magpakita ng rap skills niya. Ang ganda, pre. Wala pang wasak yun. Para sa akin, highlight na yun nung ano niya na yun. Saka hindi lang yun, pre. Hindi niya hinayaan na kusa lang siya mag-flow na parang wala lang. Kung mapapansin nyo yung mga nasa loob nun, solid din. Parang ganun. Yun lang. Play na natin. Yeah. Ibahin mo ako kay Blizzard, Andros Casper, na ikaw ay nilaro lang. Mga bobong estudyante na yung utak na kalutang. Pero ang tunay na tanong, sino nga bang may pagkukulang? Mukhang mali kaya tatol ng pinatawag na magulang. Walang may kayang sumabay. Tingin ko dito free throw shot. Bubuhos ko lahat hanggang ideklaran yung people's champ. Tapak-tapakan ng husto gamit suot ng triple black. Hanggang makuha mo yung L sa kamay ng 3 o'clock. Sa isa buhay, Grupo 5 sunod akong natalo. Naging alay at pagkain. Kung di lang nag-choke kay 6, yung kampyonato nasa akin. Last isa buhay ko na to. Sapat na yon bilang pag-amin. Di na ako muling papayag na matalo sa pang-anim. 2026, isa buhay champ. Sarap pakinggan yung ganon. 13 lang din ang siyang ika-13 kampyon. Yung round 3 ni Boys parang gumagawa siya ng statement, no? Na putang ina nyo lahat, sumali kayo para talunin ko isa-isa. Parang ganun yung dating nung ender niya, pre. Pinaka-highlight sa akin nun, yung first 4 lines niya, pre, yung intro niya parang sakto lang kung susumahin. Ano ba? Parang, basta yung 4 lines parang hindi siya, di ko alam kung suntok ba siya o ano. Nakalimutan ko na din sa sobrang, alam niyo yun. Pero yung apurado, dadadado, ang ganda nun. Yung skim na yun, di ko alam kung 12 lines ba siya, 16, 20 lines, basta mahaba, pre. Tapos ang ganda. Tapos ang ganda din ng mga pinagsasabi niya na dun sa, yun, sa isa buhay shit nga. Palima ko na to. Tangina nyo. Pero kayo ba, ano ba take nyo dun sa ano? Dun sa Poison versus Six Threat? Tingin nyo ba kung sakaling hindi nga talaga nag-choke si Poison dun, malaki ba tsansa na baka siya talaga ang ituturing nating Intercontinental Champion? Hindi, parang siya kaya, sa kanya kaya yon yung isa buhay na yon, pre. Sa tingin nyo? Kasi ang lakas din ni Poison dun eh, parang eto, may mga banat ako natandaan sa kanya dun, yung kailangan ko pa magbawas para madagdagan ka, alam mo yun, ganun kalala yung linya na yun. Tapos yung Bantay Bata 163, naipit ka sa 13, yung mga ganun, diba? Ang solid din ni Poison doon, pre. Kaso yun nga, sa buhay, kailangan mong hanapan ng butas kung parehas malupit at si Poison yung mas nahanapan ng butas doon. Pero kayo, tingin nyo, kung di ba nag-choke si Poison siya kaya yung champion doon? Mga motherfuckers. Yun. Anyways, round 3 ni Poison, pinaka-highlight nun yung rap skills niya. Typical na Poison pa din, pre. Naka-bars, sukat na sukat lahat. Yun. Pakinggan na round 3 ni Sensei, pre. Let's go. So, paano ko nga daw ba tatalunin tong si Poison?
Si Sinyo nga tsaka si GL, mga big fish na uganyan. Talagang pang class S tsaka top tier kapag lyrics na usapan. Delivery intense, laging mainit pag lumaban. May mga wordplay at mga reference mapili sa tugmaan. May mga punches at mga multi na malimit mahulaan at naguhurado nga rin to habang nakikipagpustahan. So, Yung mga example na bukas na anggulo kay Poison, nagagatas-gatasan na lang ng maigi. ano yun? Judge ka na, pumupusta pa? Awit sa'yo pare. Nahiya ka pang sumali. Ang nakakatawa doon, tangina, meron pang kumase. Di ba? Eto, isipin niyo mga pare ha. Kapustahan niyo to, tapos yung pera nakakasi na. So bibiglang niyo makikita niyo yung pagmumukha nito, nagja-judge sa harap ni Kuya Kebs. Unpredictable no? Hindi lang yung kapustahan yung binobo, pati sarili niya niloko. Sabi sa judging bago ko magsimula, gusto ko lang sabihin na may pusta ako kay J Black. Tangina, seryoso? Kay J Black may pusta, siguro yung talas yung binoto. Gagawin, no? Yeah, parang pinapamukha ni Sensei. Tangina mo, ang bobo mo, doon ka pumusta yung binoto mo. Pero sa kabilang banda naman, no, kung titignan natin yung kabilang side ng coin, parang gusto rin sigurong patunayan doon ni Poison na pre, may prinsipyo ako sa pagboto, boy. Parang matino ako, hindi ko dadayain yan. Parang may ganung siguro siya. Gusto ko lang Pero nakakatawa siya, no? J Black may pusta to, siguro yung talas yung binoto. sabihin na may pusta ako kay J Black. Tangina, seryoso? Kay J Black may pusta, siguro yung talas yung binoto. Gagawin, no? Tinatarantado lang tayo nito Kahit nga yung tattoo niya na Cleo. Siya yung tattoo mo. Damot no? Porke ba yung linya mo sikat na? Nagpakita lang ng tattoo, yung mga tao naman nag-overact na. Pero yung totoo, mukha yun ng ex niyang si Patring sa ngalan ng punchline, pinakover up niya. Ginagago lang tayo yan Kaya nga nanggigig. So yun, parang nagkakaroon ng konting epektibo yung epekto, yung yun, kasi sa round 2 ni Poison meron din siyang yung parang pwedeng itira sa kanya, nasabi niya na hindi naman nun kayang apulahin kung sobrang ganda din ang nasulat ni Sensei tungkol dun, no? Pero feeling ko nakakapahina lang siguro siya ng punchline kung sakaling huhulaan mo. Tingin nyo ba? Cover up na. Pero yung totoo, mukha yun ng ex niyang si Patring sa ngalan ng punchline, pinakover up niya. Ginagago lang tayo yan Kaya nga nanggigigil ako. Lumayo ka nga, baka hindi na ako makapagpigil sa'yo. Kahit na likido tong lason, magiging abo, sobrang init na ko. Hindi mo ba alam, nagsasangas yung araw pag tinitignan ko? Kaya kong manggulat ng bulag. Di mo sukat akalain. Napapakheadbang yung bingi sa sulat ko, nahuhumaling. Batang Bulacan, di mo ba alam kung saan lugar ako nanggaling? Nagja-jogging ako maghapon, kaya malubak sa amin. Kung sa basbating niyo ako susukatin, ekspektasyon niyo kukulangin. Hindi depresyon, kundi ako ang papatay dito, wala akong plano tong buhayin. Ililibing ng buong lalim, kabilang globo yung puntamin. Pag binaon ko to ngayon, sa Brazil niyo huhukayin. Kaya wag... Tangina, nag-google ba yun? Nag-google ba yung banat na yun? Pag binaon ko to ngayon, sa Brazil niyo huhukayin. Ano ba? Ang kabalik, pag... Ito yung... tingin ko doon, no? Baka siguro pag nilibing ka sa Pilipinas, tas yung pinakadulo no na, Brazil. Parang, di ba, globo? Tayo na, explain ko pa ba? Bilog. Basta nagigets nyo naman siguro, pero yung ba yung tinutukoy niya doon, pre? Parang pag binutas mo yung Pinas, yung pinakadulo ba nun, Brazil? Ano ba yun? Binaon ko tong ililibing ng buong lalim, kabilang globe dito, wala akong plano tong buhayin. Ililibing ng buong lalim, kabilang globo yung puntamin. Pag binaon ko to ngayon, sa Brazil niyo huhukayin. Kaya wag kang manggaso, baka paulanan kita bigla ng palaso. Itong big fish ninyo ay gagawin kong kalaso. Wala nang takaso, saan ka tatakbo? Sa karera neto boss, ako mismo magkakalso. Sisirain ko kahit anong ibara mo na parang damaso at saka so. Sisirain ko kung ano mang ibara mo. Sisirain ko kahit anong ibara mo na parang damaso at saka so. Sobrang pagdurusa, daranasin walang bawi. Kasi siya daw si Moko Jin, bukang bibig niya pa palagi. So, kahoy ka, pues sa trap ko magyayari. Di niya ba mawari? Kanina pa ako ng kanina ko pa to nilalagari.
Putang ina nito, sarap hatiin patayo eh, no? Lagarin kaya kita dyan. Hahatiin ka patayo, mga buto ipapantay. Papakuhan sa supungan, isang pako, 5 aray. May puting pintura pa ako dito na i-apply. Kanyang pakinabang ay, nasan ba si Unico? Akin na yang isasabay. Ginawa ko ng kabaong tong si Kahoy, ikaw na lang inaantay. Ha! Kasi pang exhibition match ka lang. Isa buhay to boy, hindi ka pwede sa ganto. Kaya anong Poison 13 ang yan ba pamagat mo? Poison 13 ang pang-13 kampiyon? Ay nasa harap mo, get the fuck out of here, bitch. Hindi sila nagkaiwanan, pre. Hindi, ano ba? May mga bagay na lamang si Poise, may mga bagay din naman na lamang si Sensei. Parang ganun. At pakiramdam ko, ano ba, naging factor kaya yung medyo lampas sa oras si Sensei eh. Pero naging factor kaya yon sa tingin nyo, pre? Kung ako tatanungin nyo ng round 3, parang pareha silang may highlights, pre. Ang ganda nung yung soso ni, mabisa yun, pre. Pakiramdam ko, hindi, kung i-judge ko siguro to overall, may mapapansin tayo kay Sensei na parang nakasandal siya dun sa, typical na 4-bar setup na parang nagagawa ng dating-dati pa, Parang ganun siya. Yung ginawa niya dito, kasi yung ginawa niya lang dito, pakiramdam ko, para siguro mas ma-emphasize niya ng maayos yung sinasabi niya, parang ganun. Tapos habang si Poison na naman parang battle mode na ganito na lang, tingin ko, kung i-judge ko to overall, para lang sa akin, konting nakuha to ni Poison, pre. Kasi parang hindi siya ganun kahaba sumet up. Pakiramdam ko dun siguro sila nagkatalo ng konti. Yun yung tingin ko dito, boy. Pero sa kabilang banda naman, pre, sa pang-apat na laban ni Sensei na nakakagawa na siya ng ganito, gagi. Paano na lang kung ilang taon pa yung lumipas? Paano na lang kung mabigyan pa to ng pang-apat na laban niya pa lang, no? Paano kung ikasampung laban niya na? Ano na yung evolution na itong Sensei na to, pre? Yun, tulad ng mga sinasabi ko dati dun sa mga, alam niyo yun, dun sa ano ba tawag doon, mga prediction namin ni EJ Flower, pre. Parang isa talaga to si Sensei sana sa ko eh. Parang bias ko dito sa isa buhay na to. Parang nalulupitan ako sa kanya. Kaso yun nga, natapat lang siya kay Poison na, alam nyo yun, parang nakasemento na yung pangalan eh. Parang ganun. So yun, tingin ko, may ang nilamang siguro dito ni Poison is yun, experience, saka alam niya kung saan siya lalamang. Pero sobrang solid ni Sensei kasi kaya niyang sumabay. Pero Poison 13 versus Sensei. Against pang beses, kung nagustuhan niya yung laban na yun. yun yung oras nila, pre. 2:34 sa round 1. Okay. Halos lamang ng tag 1 minute yung round 1 sa round 2 ni Sensei. Tapos yung round 3 medyo konti na lang naman. Ang bottom ng rado, advances sa buhay. 4-1. Magiging tayo para kay Poison 13. Solid yun, no? Pero hindi, yun. Munti ka na doon, Poise. Lupitan mo pa sa susunod. Di ko alam kung si Unico kalaban ni Poison sa second round. Pero tangin na, pre. Muntik na siya dito. Agree ba kayo na munti ka na dito si Poise? Ayun, solid na laban mula kay Poison at kay Sensei. Sensei, ay check pa ba natin yung wag na, yung mga huradong nagsiboto, Tipsy D. Wag na, puta na, bahala na sila sa opinion nila. Pero yun, pre, solid na laban to. Excited kami sa evolution mo, Sensei, at excited na din kami sa kung paano, ano ba gagawin mo kay Unico Poison na pwede mong makonsider na mas bago din sa'yo. Yun lang. Tangin na, maraming salamat sa panonood, mga kaibigan, at sana, hindi ko alam kung na-enjoy nyo ba yung mga pinagsasabi ko dito, pero kung hindi, okay lang din. Yeah.